Gandang umaga po. Ako po si Tita V at samahan niyo po akong muli para sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang umagang ito. Naway ang inyong salita ay patuloy na mangusap sa aming mga puso, O Lord. May your anointing be upon your servant, O Lord. In Jesus' name, Amen. Bago natin simulan yung ating devotion ngayong umaga, I encourage you to share this video to your friends and relatives. Your few minutes may help to rescue at least one soul for today. Thank you. Sa Revelations 3, chapter 3, verse 19 to 20, ay sinasabi ang ganito: Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Sa Tagalog, mula sa Pahayag, chapter 3, verses 19 to 20, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ngayon at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Si Madonna ay isa sa pinakasikat na songwriter at singer nung mga panahon ng 2015. I think ngayon kilala pa rin siya. Siya ay tanyag ng mga awit sa Amerika. During her performance in Brit Awards, her background are men in satanic costume. No? Nakakatakot actually yung itsura when I watch it in video. Nang bigla na lang siyang natumba habang siya ay kumakanta doon sa stage. Sabi sa interview after that happened, meron daw parang tumulak sa kanya or parang bumatok sa kanyang ulo ng mga panahon na yon that caused her na matumba. And then, ang sabi niya, maybe the universe was just trying to teach me lessons. Another thing, there was a Turkish political leader who mocked the Israel in the middle of his speech. Habang siya ay nagsasalita, he was saying things against Israel. And you know, Israel is the chosen people of God. Then right after that, he collapsed. Then few days later, he was not able to recover from what he was before. It was October 9, 2021. Tyson Fury, a Christian boxer, who was with Deontay Wilder, a boxing champion during the time, said, sabi ni Deontay, "Nobody can defeat me, even the God of you, Tyson." He was mocking Jesus Christ during the interview prior to their fight, bago magkaroon ng laban between Tyson and Deontay Wilder. But Deontay, as the champion during those time, lose his title. He was defeated by Tyson at 11th round ng boxing doon sa ring. Also, the 1984 elected president of Brazil, he said that nobody can remove him from the position, even the God of Christian. Then, the night before his inauguration, he was very ill and eventually died. And just recently, the most viral news this time, the LA, California
wildfire that kills 24 people as of January 13. We do not know this time. And according to the news, meron pa rin daw strong wind that causes the fire to continue, but not as much during those days when the fire started. Sa Bible, sa 2 Kings, eto naman ang kwento. It was the time during the famine in Samaria. Nung time na yon, it was Prophet Elisha who was talking with the king of Israel. And primarily, ang kausap niya those days, nung panahon ng famine, ay yung king official na siyang bantay doon sa gate ng Samaria. Sabi ni Elisha, the Lord spoke to me that God will provide food. No, but the details is in the book of Kings, 2 Kings chapter 7. Pwede niyong buksan ng inyong mga Biblia at basahin itong kwento na to. Napakaganda nitong kwento na to. Pero ang sabi ng king official, hindi siya naniwala. Sa halip, ito yung bumukas sa kanyang bibig, no? Sabi niya, kahit bumukas pa ang mga bintana ng langit, Propeta Elisha, hindi mangyayari ang iyong sinabi. So, yung kanyang salita ay pinatutunayan niya, pilit niyang sinasabi na parang hindi totoo yung Diyos ni Elisha. Pero, pinatunayan ng Diyos na ang kanyang sinabi through Elisha ay totoo. Provide nga talaga ng Lord ang pagkain para sa mga Israelitas na nasa Samaria. But that official who mocked God never had the taste of the food. In fact, doon sa gate kung saan siya nakatayo, ay natapakan siya ng maraming tao na tumatakbo para kumuha ng pagkain doon sa kampo ng mga Syrian soldiers. At alam nyo kung nangyari dito sa official na ito ng hari ng Israel? Namatay siya. At totoo yung sinabi ni Propeta Elisha, hindi mo matitikman ang pagkain na ipoprovide ng Diyos sa mga Israelitas. Some people might lose their lives of not believing God or Jesus Christ. While with some people, God will just give warning and will still give chances. Kaibigan, ang Diyos ay matagal nang kumakatok sa iyong puso. Subalit maraming beses mo na siyang tinanggihan. Remember, hindi ang relihiyon o anumang samahan ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, kundi ang pagtanggap natin kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa atin. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Marahil ay marami ng pagkakataon sa iyong buhay na binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na kilalanin siya bilang iyong master, bilang Diyos ng iyong buhay. Ngunit, maraming beses din na pinipili mo na masunod lamang ang iyong sarili at mas gusto mong gawin kung ano yung gusto mo lamang gawin. At minsan nga, marami sa atin, kung ano na yung kinagisa natin na pananampalataya ay doon na natin gustong manatili kahit alam natin na hindi ito makakatulong upang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mahirap paniwalaan pero totoo na sinasabi sa Biblia na kailangan ng mga taong makasalanan ang Hesukristo na namatay doon sa cross of Calvary. We need to ask forgiveness from our sin, accept Jesus Christ as our Lord and Savior, because God's design for us is not to perish, but to have eternal life.
Pero marami sa mga tao na hindi naniniwala na meron talagang eternal life. Kapatid or kaibigan, gawin mo ngayon ang panalangin na nasa comment section. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas habang hindi pa huli ang lahat. Kung ginawa mo ito, mag-reply ka lang ng Amen doon sa comment section. Kasi hindi natin hawak ang susunod na mga panahon or susunod na oras. Kaibigan, kung ikaw naman ay mananampalataya na, ang primary responsibility natin bilang mananampalataya ni Kristo ay ibahagi sa iba kung sino si Jesucristo sa ating buhay. Dahil pagdating ng araw, sama-sama tayong magre-rejoice sa kalangitan. Kapatid, kaibigan, it's our responsibility to share the gospel. In fact, we will celebrate in the future in heaven with God, in a place where there is no more pain and sorrow. My dear friends, I encourage you to watch the movie in Netflix, the title The Forge. Napakaganda ng movie na ito. It will bring you to tears, maiiyak ka talaga kasi makikita mo kung gaano ang kahalagahan na tanggapin natin si Jesus sa buhay natin at ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Napakasarap marinig na sa pagharap natin sa Diyos pagdating ng araw ay sasabihin ng Diyos sa atin, "Welcome home, anak." At may commendation pa, "Well done, good and faithful servant." Let us pray. Heavenly Father, thank you sa araw na ito. Dalangin ko po ang bawat nakikinig ngayon, Panginoon, na Ikaw ang kumilos sa kanilang buhay, O Diyos. Salamat, O Lord. In Jesus' name, Amen. Magandang umagang muli. Love and prayers, Tita V.